Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mahihirapan daw ang mga reyna natin para masungkit ang corona sa international pageant. Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe at Miss Grand tayo ngayon. So, eto nga, syempre, excited tayo lahat dahil ngayon parang feeling natin, nako, ang lakas ng pambato natin sa darating na Miss Grand at saka sa Universe. So, eto ay challenging talaga dahil para sa, makuha kaya ng dalawang reyna natin ang title ng Miss Universe at saka ng Miss Grand International. So, yan ang mga katanungan ng lahat. Kaya na-excite ang lahat. So, eto nga, syempre, ang ating pambato ngayon sa Miss Grand Philippines, wala nang iba kundi syempre, ang dating Binibining Pilipinas Intercontinental Top 20 sa Miss Intercontinental na si Emma Tiglao. So, muling magbabalik. So, nung last time, 2017, tama ba? Na mag-compete sa Binibining Pilipinas sa Emma Tiglao at naibigay nga sa kanya ang koronang Binibining Pilipinas Intercontinental. Medyo challenging din yung naging role dito ni Miss Emma Tiglao dahil ayun nga, syempre, ang inihit niya rin doon back-to-back kasi ang reigning queen noon ng Intercontinental ay si Karen Gallman. So, magaling pagdating sa rampahan, eksena talaga sa Emma Tiglao. Pero hindi ko lang din naintindihan noon bakit hindi nakapasok sa top 5. No? Top 20 din, nag-cut ng 5. Hindi talaga siya nag-penetrate hanggang sa top 5. Pero okay na yon kasi tapos na. At ngayong taon na to, bibigyan uli ng pagkakataon talaga si Emma Tiglao na ma-prove talaga yung sarili niya talaga pagdating sa mundo ng pageantry. At ito nga, kakapanalo lang niya ng Miss Grand Philippines. So, medyo mahirap din yung challenge sa kanya ngayon kasi katulad din nung 2017, back-to-back pa din. No? Diba? So, yun. So, kawawang Emma, ang hirap ng kanyang role, no? Pero, syempre, tiwala ako kay Emma Tiglao na kakayanin niya yan. Bakit naman hindi, di ba? Magaling naman siya. Yung eksena nga niya sa maning-maning di ba? So, pagdating sa Miss Universe, sa Miss Grand, kakayanin niya yan ng bonggang-bongga. Pero ito ang nakakalungkot. Dahil sa first, survey ng Sash Factor para sa Miss Grand, ay ligwak ang ating pambato sa top 5 ng kanilang survey. Dahil ang mga pumasok ay sa Czech Republic, Thailand, Ecuador, Brazil, Puerto Rico. So, laglag si Philippines. So, anong masasabi ko dyan? To be honest, syempre, taon-taon naman talaga, di ba? Inaabangan ng mga pageant admin, pageant blogger, yung magiging resulta ng ng pageant. Kaya nga nagkakaroon ng mga analysis di ba? So, nag-a-analysis tayo at isa na ako doon. Kung ako, ang tatanungin mo, malakas ang laban ng pambato natin. Kung ako ang tatanungin mo, may laban. Kaya natin talaga makipagsabayan sa mga magiging kandidata sa Miss Grand ngayong taon na to. So, I'm so happy dahil yung kalibre naman ni Emma Tiglao ay talaga namang papalo yan. Marunong si Emma Tiglao pagdating sa execution, alam niya kung paano umeksena, pero kasi syempre, kailangan pa rin talagang paghandaan to ni Emma Tiglao ng bonggang-bongga. So, sa ngayon, marami nga nagsasabi sa kanya, nako, back to back yan, kaya yan. Kung ako sa inyo guys, tigilan na muna natin yung back to back, kasi ang laking pressure na binibigay natin kay Emma Tiglao. Better na
siguro pagkatiwalaan na lang muna natin kung ano ang preparasyon na gagawin niya sa loob ng 1 buwan or 3 linggo para sa laban niya sa Miss Grand. Ako, may tiwala naman ako sa team nila kung paano nila to tatrabahuin ng bonggang-bongga. And then, Emma Tiglao, she's ready. I think. So, pasarela, marunong ang Emma Tiglao at talagang pumapalo. Pagdating naman sa styling, wala naman akong masabi. Siguro kailangan lang niya sigurong gumawa pa ng ng ibang style para may ibang nakikita sa kanya. So, ayun yung mga kailangan niyang pagtuunan pansin. And then, syempre, yung mga damitan naman, umaasa naman ako, nakakabog naman talaga. So, sa survey, kung laglag man siya sa survey ngayon, parang pili ko makakabawi yan kapag nagsimula na ang kompetisyon. So, survey is a survey. Pero, nandoon naman ako sa part na doon pa rin ako tumitingin ano ba ang paghahanda ng ginagawa ng isang kandidata. Minsan, yung mga survey din naman nila talagang pumapalpak din, di ba? Pero minsan naman, tumatama. Pero nandoon ako sa part na siguro kung gusto ni Emma na malagay siya dyan sa number 1 spot or kung ano man, paghandaan niya ng bonggang-bongga ang magiging laban niya. At doon naman sa part na yon, magtiwala tayo kay Emma Tiglao na for sure maghahanda yan. Sa ngayon, yes, nakikita ko si Czech Republic ang isa sa mga malakas na kandidata ngayon dito sa Miss Grand kasi yung beauty talaga niya, hindi mo talaga kumbaga, hindi mo matatanggihan. Pero depende pa rin kay Czech Republic kung paano aariba to. Mas natatakot pa nga ako kay Thailand kaysa kay Czech Republic dahil si Thailand, alam ko kung ano ang kalibre na meron siya. Matalino at maligse ang pambato ngayon ng Thailand kaya hindi rin natin pwedeng isnabin. Kumbaga, yes, matatalino yung mga nakaraan, di ba? Sabi nga gano'n. Dati naman, yung mga kandidata nila pag Miss Grand na hindi naman pumapalo. Pero ibahin natin itong si Belle. Dahil si Belle, medyo, talaga siya, malakas yung kanyang presensya. Hindi siya basta-basta na katulad ng mga ibang kandidata. Kung titignan mo siya, parang easy-easy lang. Pero pagdating sa entablado, talagang kumakabog. Kaya medyo, sabi ko nga, ay tignan natin kung ano ang paghahanda. Ngayon nananahimik si Belle. Hindi ko siya nakikita, hindi ko siya nararamdaman. So parang feeling ko naghahanda siya. Lalabas siya siguro sa next month kapag mag-i-start na ang Miss Grand. So medyo nakakatakot kasi matalino talaga si Belle at magaling pagdating sa entablado. Yung time na nanalo to ng Miss Grand, sabi ko sa kanya yun, nakita ko, ikaw ang mananalo ng Miss Grand. And then, grabe, yung competition mismo ay iba ang ipinakitang galing talaga. Talagang kahit ako, na-shock talaga ako na parang, wow, sobrang more than pa doon sa ina-expect ko. Kaya parang feeling ko, doon aariba ang Thailand ngayon. So, number 2 siya ngayon sa listing ng pero sila Ecuador, Brazil, Puerto Rico, hindi ko pa alam. Mas naniniwala pa rin ako na kaya pa rin ni Emma Tiglao na makipagsabayan kay Czech Republic at saka kay Thailand. So, yon. So, good luck. Ako nga parang feeling ko, it's between Thailand and Philippines Pero, syempre, hindi rin natin pwede isnabi si Czech Republic kasi iba din talaga yung ganda niya, di ba? But, tingnan na lang natin sa actual. But for now, siguro guys, mas maganda na top 5 muna ang i-goal natin. Tapos, tingnan natin kung ano pa yung pwedeng makaya talaga. Kasi, yung pressured kasi, parang ang laki for Emma Tiglao. And then, I think, mas madali niyang magagawa to kung suporta lang muna tayo sa kanya, di ba? So, yun, laban lang, Emma, kaya mo yan. And then, pangalawa, eto nga, syempre, si Maria Atisa Manalo, ang dating binibining Pilipinas International na naging first runner-up noong 2018 sa Miss International. Pangarap nung lahat na mag-compete ang Maria Atisa Manalo sa isang Miss Universe. Pero, nung nakaraang taon, nabigo ang Maria Atisa Manalo na masungkit ang corona ng Miss Universe. Bagamat ang nakuha niya ay ang Miss, ano bang nakuha niya? Miss Cosmo. Sa Miss Cosmo, hindi siya pinalad kasi syempre,
na aksidente ang Maria Atisa Manalo during that competition. And then, ayun, naging top 5 lang ang Maria Atisa Manalo. So ako, para sa akin, siguro, eto na yung chance uli ni Atisa na ma-improve niya sa lahat na no, kaya ko talagang lumaban. Ako, expectation ko, hindi naman mananalo. Nandoon ako na sana makatungtong naman sa top 5. Pero ngayon kasi medyo mahirap dahil ang Miss Universe Thailand, aminin natin, malakas ang laban nila. Lalo na si Mr. Nawat ang nasa likod nito at si Kun An, di ba? So medyo talagang mahihirapan. Kumbaga, gagapang talaga tayo dyan ng bonggang-bongga. So, medyo ibang laro to. But ako, naniniwala naman ako na fair naman sila sa lahat ng candidates, and then naniniwala ako na malaking hamon to para sa ating pambato. Sana nakikita nila yung galawan ng Thailand. Iba si Philippines, iba si Thailand, pero dapat pag-aralan nilang maigi kung ano ang magiging eksena talaga ni Thailand sa competition. At sana si Philippines well-prepared siya sa lahat ng aspeto. Kasi kung ganda ang pag-uusapan, may ganda naman ang Maria Atisa Manalo. Kung galing, may galing naman. Kailangan lang talaga nilang mag-prepare for the competition. Kasi hindi biro to, di ba? Hindi biro ang magiging laban sa Miss Universe ngayong taon na to dahil inaabangan talaga ang Maria Atisa Manalo. So maraming nakukulangan sa galawan ng Atisa. Marami din ang medyo nawawalan ng pag-asa dahil sa nakikita nilang presensya for Atisa. Pero kung ako, ang tatanungin mo, siguro hayaan na muna natin si Atisa na mag-prepared para sa kanyang magiging laban. Meron pa naman siyang ilang buwan. So meron siyang, September, October, November. So meron siyang 2 buwan para i-prepare yung sarili niya. So, puspusan training ang kailangan nilang gawin. Training for pasarela or training for the transformation. Kung akong tatanungin mo, performance, kaya ni Atisa mag-perform katulad ng perform na nakita natin sa kanya last time. Pero syempre, aminin natin medyo doon nakitaan ng demerit si Atisa dahil sa kanyang pagkatumba. Pero dapat medyo sana paglaban niya sa Miss Universe is a very strong and powerful na. Ayun talaga yung gusto nating makita kay Maria Atisa, di ba? But kung tatanungin mo ako, kailangan babaguhin ni Atisa Manalo yung kanyang magiging eksena sa Miss Universe? I think no. Wala siyang dapat baguhin, kundi kailangan lang niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. So, yun. Kasi, ano bang babaguhin kay Atisa? Wala naman. Maganda naman si Atisa. Ang kailangan lang niya i-prepare, syempre, yung mga eksena niya sa Miss Universe. Lalo-lalo na yung styling, wardrobe. Ayun, mga kailangan nilang ihanda. But tulad nga din ng sinabi ko kay Emma Tiglao, kailangan nating pagkatiwalaan ang ating pambato. Sino ba ang sosuporta dyan kundi tayo lang din ng mga Pinoy, di ba? So, ako nakikita ko naman na talagang gagalaw. Totoo, mahihirapan ang Pilipinas ngayon sa mga pambato ng Thailand. Aminin na natin yan. Hindi ganong kadali para makuha natin ang corona sa international pageant. Like example, sa Miss Grand, sa Miss Universe, hindi ganong kadali. Kasi alam natin ngayon na nakakadama ngayon ang Thailand sa kanilang mga pambato at talagang masasabi ko, meron silang malakas na bala. May malakas na bala sila para sa laban eh. So doon ako medyo parang, sige, tingnan natin. Pero kahit sabihin pa natin na mayroon silang malakas na bala para sa competition, kailangan pa rin natin na maging sports. Kumbaga, ando doon lang tayo sa part na kailangan lang natin siguro suportahan yung ating pambato na solid na suporta ang ibigay natin sa kanila. Kasi wala namang ibang susupport sa kanila kundi tayo lang din. Totoo, ito yung taon na medyo maganda ang laban. Medyo mahirap. Pero pag naipanalo natin to, ay nako, bongga. So, ito din yung tinatawag ko na pwedeng tagumpay.
pwede din ang pagkabigo natin sa pageant. So, dalawa talaga. But, tulad nga ng sinabi ko, tiwala lang sa ating pambato. Ayun lang yung unang-una natin na kailangan gawin. Kailangan natin mag-trust, magtiwala, ibigay yung tiwala natin na 100% kay Emma Tiglao at saka kay Atisa Manalo. Malakas ba sila sa kompetisyon? Kung maghahanda sila at pag-aaralan nila ng maigi yung galaw ng kalaban at yung kung ano yung gusto nilang ipakita at galaw, kayang manalo na hindi walang magagawa si Thailand. Pero huwag silang magpaisi-isi kasi malakas din yung kalaban. Malakas sila. But naniniwala ako na yung bala natin ay kapag umariba to ng todo-todo, kaya natin manalo. So, yon. Kasi meron tayong malakas na laban. Sa totoo lang, may malakas na laban tayo. Pero parang feeling ko, kailangan lang nilang paghandaan yung mga materyales nila para sa kompetisyon at nang makagalaw sila ng bonggang-bongga. Dahil kung hindi, talagang madali silang may elbow sa kompetisyon. Kasi nakita naman natin na yung mga pambato ngayon ng Thailand, sobrang napag-aralan na nila mula sa mga designer, sobrang ang gaganda ng mga damit na inilalabas nila, styling, grabe yung styling nila, winner, and then nandiyan din na iba na rin talaga yung eksena nila. But ako, kay Philippines, kaya yan. So yon. So medyo nakaka-excite na nakakatakot, pero syempre tiwala lang. So malalaman natin yan kung ano nga ba ang magiging resulta na magiging laban ng ating pambato na sa Emma Tiglao at saka si syempre Maria Atisa Manalo, kung si Thailand nga ba ang magiging tinik nila sa kompetisyon. So yan ang aalamin natin sa mga susunod. But guys, tulad nga na sinabi ko, hinihingi ko sa inyo ang suporta ng para sa mga kandidata natin kay Emma at saka kay Atisa. And then of course, tiwala at talagang dasal ang kailangan nating ibigay sa kanila. So yon. At sana naman yung mga kanilang mga team magtrabaho din ng bonggang-bongga para sa ikakaganda ng laban natin, di ba? Kasi tingnan nyo doon sa Universal Woman, di ba? Ano ba nangyari doon? Ang lakas-lakas ng pambato natin lumalaban, pero pagdating sa mga materialis na ginamit niya, doon tayo naligwa. Kaya I hope na sana may natutunan na sila doon. Di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.